Gusto kong sumayo sila bago pa man kami mawala. Kaya sana, kung nasasaktan ka man ng anak ko, ay ako nang humihingi ng tawad para sa kanya. Takot sa tres sa usaping pag-ibig dahil ayaw niyang masaktan. Kaya may mataas na pader na nakapalibot sa puso niya para gwardyahan iyon. Maybe, he can't love you back pero lagi mong tandaan na itinuturing na kitang parte ng pamilya namin. Pinigilan ko ang sarili upang hindi maluha dahil sa sinabi niya. Masaya ako dahil tanggap niya ako para sa anak niya kahit alam niyang hindi ako mahal ni Intoy ko. Masakit yun pero hindi ako basta-basta susuko hanggang wala siyang babaeng inihaharap sa altar. Susuko lang ako kapag nasa harap na sila ng pari kasama ng babaeng mahal niya para magsabihan ng vows at I do's. Mamahalin ko po ng sobrang anak niyo. Kahit na nasasaktan ako dahil alam ko namang wala akong pag-asa sa kanya. I can handle the pain, tita. Kaya hindi niyo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ngumiti ako tumigop ng kape. Ibinalik ko ang tingin sa baba at doon ko nakasalubong ng tingin ng mga mata ni Intoy ko. Masaya ako napangiti habang pinagsasawa ko ang mga mata ko sa gwapo niyang muka. Naroon na naman ang malakas na kabog ng dibdib ko. Please, love me back. Bulong ko sa sarili. Yun ang gusto kong ipagmakaawa sa kanya pero hindi ko gagawin dahil tulad ng sabi ni tita, ay gusto kong maging malaya siya sa pagpili ng babaeng mamahalin niya. Maybe panay ang kulit ko sa kanya pero hindi ko tuluyang kukunin ang kalayaan niya. I'm desperate to have him but I'm not selfish. Nandito lang po ako palagi sa tabi niya hanggat wala pa siyang kinababaliw ang babae. Hanggat hindi ko naririnig sa kanya ang pag-I love you niya sa isang babae. Hindi pa naman po pagod ang puso ko. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang ako at wala pa po ako laban na inuurungan. Sabi ko, habang ang tingin ay hindi inihihiwalay sa lalaki tinitibok ng puso ko. You deserve best, Iha. But for me, third is the best, tita. Maga po sagot at doon na tuluyan tumulo ang mga luha kung kanina ko pa pinipigilan. So, I deserve him? Tanong ko. Yes, of course. But I'm sorry. Gustuhin ko man pero wala akong maitutulong. Naluluha na din siya habang nakatitig sa akin. Ngumiti pa rin ako sa kabila ng luha at tuluyang ibinaling sa kanya ang tingin ko. Ang tanggapin po ako ay malaki ng tulong. Inilapag niya ang mga tasang hawak namin at mahigpit ako niyakap. Oh Grace, Iha. Napakabuti mong bata. Bulong niya. Gumante ako ng mas mahigpit na yakap dahil sa sari-saring emosyon lumukob sa akin. Ang sobrang pagmamahal ko kay Intoy ko at ang bigla kong pagkamis sa ina ko. Kahit hindi ko siya madalas isipin at kahit tanggap ko na hindi kami mabubuo bilang pamilya, ay isa pa rin akong anak na nangungulila sa yakap ng isang ina. At ang pangungulilang iyon ay pinuna ni tita. Sa simpleng yakap niya ay bumuhos ang katotohanan na kahit kaya ko na ang sarili ko at malayo na ang narating ko gamit ang sarili kong mga paa, ay hindi kailanman maaalis ang parte ng pagkatao ko na gusto kong makapiling ang ina ko. Thank you for this hug, tita. Bulong ko tuluyan ng napahagulhol. Anything for you. Anyat bahagyang hinaplos ang buhok ko. Isa akong malakas na babae. Independent. Hindi nagpapaapi. Makulit. Madaldal at masayahin pero sa likod ng katangian kong yun ay isang wasak na babae. Hindi buo ang puso dahil wala akong kinalakhang magulang tulad ng mga karaniwang mga bata. Si Uncle ang naging sandalan ko. Mapagmahal siya at binibigay niya sa akin lahat ng gusto ko pero may isang bagay na hindi niya maibigay sa kabila ng lahat. Yun ay ang pagmamahal at presensya ng ina. Kapag may problema ako, gusto ko magsumbong sa nanay ko pero wala siya. Kapag nalulungkot ako, gusto ko mayakap ang ina ko pero wala siya. Kapag masaya ako, gusto ko magkwento sa ina ko pero wala siya. Ngayong nagmamahal ako at nasasaktan, gusto kong tumakbo sa ina ko at ilabas lahat ng bigat sa kalooban ko pero wala pa din siya. I am in pain but yet I don't have a mother that can hug me when I'm sad and alone. You can tell what is your problem, Iya. Hindi ko man alam pero ramdam ko may iba ka pang dinadalang sakit sa kalooban mo. Nag-aalalang tugon ni tita na maghiwalay kami ng yakap. Pinunasan niya mga luha ko, tinapos ang buhok. I'm okay, tita. Kinagat ko ang mga labi ko para pigilan ang muling paghagulhol nang makita ko nag-aalala siya. Pag-aalalang ni minsan hindi ko nakita sa ina ko. Ni hindi ko na nga halos alam kung ano ang tunay na itsura ngayon ng ina ko. But you look sad.
I'm happy, tita. Not sad. Sinundan ko yun ng tawa para hindi na siya magtanong pa. Nakakaya naman kung maglalabas pa ako ng problema sa kanya gayon nagmamalasakit na nga siya sa akin. Ito talagang batang to. Napaka-positive sa buhay. Ngumiti na din siya. Siyempre, tita. Baka nakakalimutan nyo na si Inday Diyos ang karap nyo ngayon. Pagmamalaki ko at sabay kaming natawa. Sabay kami nag-flip ng hair at nag-appear. Kahit matanda na siya ay cool na cool pa din ang kilos. Naku, nakikita ko na ang sarili ko kapag tumanda ako. Maganda pa rin at fresh tingnan. May iba tayo, tita. Ano po ba sikreto niyo at nakapito kayo? Iginalaw-galal ko pa ang mga kilay ko. Humagikik siya at bumulong sa akin. Inaaraw-araw yan. Malakas ako napatawa dahil sa sinabi niya. Naks, ganun pala yun. Masubukan nga kapag asawa ko na sa intoy ko. Kung sa tita ay araw-araw ako, gagawin kong oras-oras ng makarami. Nagtatawanan kami ng tumunog ang telepono na nasa loob ng kwarto. Nagkatinginan kami ni tita. Ngumiti ako tumango. Sige na po, tita. Bababa na rin po ako dahil nag-aayang mag-inuman sa 7. Makikisalo lang ako sa kanila. Pagpapaalam ko. You sure? Yes, tita. Kung yan ang gusto mo, basta tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng kausap. Nasa iyo na naman ang number ko. Nakapagbeso siya sa akin bago naglakad papalapit sa nag-iingi na telepono. Ako naman ay kinuha ng mga saklay ko at dahan-dahan na naglakad palabas ng silid. Ngiti-ngiti ako dahil kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Tahimik kong tinatahak ang hallway at hindi ko mapigilan na hindi humangal sa ganda ng bahay nila. Napakaraming paintings na nakadisplay at may mga permaiyo ng mga sikat na pintor. Napakayaman nga nila at nagpapatunay ang mansyon na ito sa rangya ng buhay ng mga Miller. Nasa gitna na ako ng hagdan pababa nang makita kong pumasok sa kabahayan si Nicola. Natigilan ito sa pag-inom ng tubig nang makita ako. Sumunod ang tingin ko sa bote ng tubig na hawak niya. Mapait ako napangiti dahil yun ang tubig na kinuha ni Intoy ko sa kusina. Kumuha pala ito para kay Nicola. Ang sweet niya naman pala. Naglakad siya papalapit sa akin nang nasa ika-4 na ako ng baitang para tuluyan ng makababa. Ngumisi siya pero hindi ko pinansin. Oops, sorry. Napasingap ako nang bigla na lang niya ibinuhos sa mukha ko ang natitirang tubig sa boteng hawak niya. Lumiya. Asi ko at pinalisikan siya ng mga mata. Tumawa siya ng malakas at umakyat ng hagdan. Nagtatagis naman ang bagang ko dahil sa inis pero hindi ko siya pinatulan dahil hindi naman ako nasaktan. Nanlaka ang mga mata ko nang humulagpos sa kamay ko ang hawak kong saklay dahil sa hindi ko inaasahang pagtulak niya sa akin. Hindi ko yun napaghandaan kaya nawalan ako ng balanse. Gumulong akong pababa at naging malakas ang pagbagsak ko sa sahig. Napaungol ako nang sumidi ang kirot sa paa at balakang ko. Maluha-luha ako dahil sa sobrang sakit. Tumawa na naman siya nang mapang-asar at lumapit sa akin. Nawala ang pagtitimpi ko. Lahat ng frustration na nararamdaman ko ay naipon dahil sa ginawa niya. Pinilit kong tumayo kahit na parang nabalian ako ng buto at nang magawa ko yun ay walang pag-aalilangan kung hindi lang ang buhok niya at pinagsasampal siya. Tarantada ka! Hindi kita inaano, pero sinasagad mo ang pagtitimpi ko sa'yo. Sagaw ko. Ouch! Tulong! Ouch! Sigaw nito pero bingi ako dahil sa pandidilim ng mga mata ko dahil sa ginawa niya sa akin. Lumaban ka ng patas! Lumaban ka! Galit na galit ako at ramdam na ramdam ko ang pagkapuot ko sa pagkakataong ito. Hindi ako pala away ng pisikal pero kapag ako nasaktan hindi ako umuurong kahit masabing anak siya ng presidente at kahit sino babanggiin ko. May pagtanggol ko lang ang sarili ko. Tama na! Ouch! Daing niya nang hindi siya makapalag sa pagkakahawak ko sa buhok niya. Sinampal ko mukha niya at hindi iyon tinigilan hanggat hindi siya umiiyak. Nasa ganoon tagpo kami nang makarinig ako ng mga boses. What the hell is happening here? Sigaw ni Third. Bayaw, tama na! Shit, umawat kayo! Naramdaman ko may umawat na sa amin pero nagpupuyos pa rin ako sa galit. Natigilan lang ako nang may malakas na tumulak sa akin. Sa lakas noon ay muli akong bumagsak sa sahig. Ano nangyari dito? Muling sigaw ni Third na yakap-yakap na si Nicola patapos niya akong itulak. Dinaluhan ako ni Nafip at tinulungan tumayo. Napaigik ako nang mamanhid ang kalahating parte ng katawan ko. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na lumulukob sa akin. Naghahalo ang sakit na pisikal at emosyonal. Tanggap ko ang pagtulak sa akin ni Nicole pero itulak ako ni Third ay parang punyal na tumusok sa puso ko.
Bakit mo siya tinulak? Galit na sigaw din ni Fifth. Kumapit ako sa braso ni Seven at Second para tuluyang makatayo. Nakatingin ako sa kanilang dalawa habang panay ang alon niya kay Nicola. Ano nangyari? Malambing na tanong nito sa babae. Panibago na naman sugat sa puso ko ang simpleng tanong niyang iyon. Gusto ko maiyak dahil pakiramdam ko talo ako pero hindi ako iiyak sa harap nilang dalawa. Hindi ko ipapakita na nasasaktan ako. Bigla na lang niya ako sinubunot at pinagsasampal. Sumbong nito. Automatic ko na lumipad ang galit ng mga tingin sa akin ni Third. Napangisa ko na makita ang pamumula ng mukha ni Nicola. Ako man ang naagrabyado at least nakaganti ako. Anong ginawa mo? Galit na naman ito at halos lumabas na ang litid sa lalamunan. Lihim akong tumikim para alisin ang bumabara sa lalamunan ko. Bakit? Kapag sinabi ko ba sa'yo, totoo maniniwala ka sa akin? Sarkastikong tanong ko. Hindi siya nakasagot kaya pagkakakong tumawa. Ganito naman talaga ako. Tumatawa kahit na nasasaktan na. See? Hindi ka makasagot. Nakikita mo to? Itinuro ko ang buhok at nabit kong basa. Tinapunan niya ako ng tubig na makita niya akong pababa. Itinuro ko naman ang bote na nasa sahig na. At hindi pa siya nakontento. Itinulak niya ako ng pababa ko ng hagdan. Hayos lang. Nahulog lang naman ako at halos mamatay sa sakit. Idinip ako ang mga kamay ko. Ang saya, di ba? At dahil hindi ako santo, gumanti ako kaya yan. Iyak siya ng iyak. Gumagawa ng gulo para hindi mapanindigan. Tom, hindi ako aaktong kawawa para makuha lang atensyon mo. Napangisa ko nang sumidihin na naman ang sakit ng paa ko at sinabayan ng sakit sa balakang. Sinalubong ko ang tingin niya ng matapang kong tingin. I don't need a knight. Cause I'm not a damsel in distress. That's bullshit. Pinahid ko ang pasaway ko luha na hindi nagpapigil. I love you so much. And looking at you right now, protecting her between your arms, is killing me. Killing me in so much pain. My love, this is too much. But I know I can handle the pain. Hindi na kami magtatanong kung ayos ka lang o okay ka dahil ayaw mo ng tanong na iyon. Pero umupo ka muna. Tugon ni Fifth. Sigurado ka bang hindi ka na magpapadala sa ospital? Inalalayan nila ako makaupo ng couch. Kanina nang matapos ako magsalita ay agad na umalis si Intoy ko para ihatid si Nicole. Napairap na lang ako dahil sa kaartehan ng babaeng iyon. Ako na nga ang inapin niya. Siya pa nagmukhang kawawa. Well, ganun talaga ang style ng mga babaeng pabebe. Kakainis. Hindi na. Hindi naman doktor ang kailangan ko sa sakit na nararamdaman ko. Alak na lang. Nang makalimot naman ako kahit sandali. Natatawang sagot ko. Okay, sige. Kukuha ko. Mag-inuman tayo. Sasamahan ka namin. Nag-aalalang tugon ng 6. Ngiti lang isinagot ko. Sumandal ako sa couch at mariin na pumikit. Pinapakaramdaman ko ang bawat pintig ng puso ko na may kasamang kirot. Hindi ko na iniinda ang sakit sa paa at balakang ko dahil sanay na ako sa pisikal na sakit. Sa klase ba naman ang trabaho ko? Pero yung sa puso ko? Ewan? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nasanay na lang ito na kumikurot lalo kapag binabaliwala ko ni Intoy ko. Still, kahit nasasaktan ako, ay Intoy ko pa rin siya. I love him really. Walang rason, basta mahal ko siya ng sobra. Dapat kasi hindi mo lang sinampal at sinabunutan. Dapat pinaputokan mo ng baril ang bungo ng babaeng yun. Nagpupuyo sa galit sa Angela na tumabi sa akin ng upo habang ang magkakapatid ay naupo sa mahabang couch na kaharap namin. Halata ang pag-aalala sa mukha nila pero niningitian ko lang sila para sabing ayos lang ako. Kaya ko pa naman. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan na parang may nakakaawang sakit. Biro ko. Nagbibiro ka pa talaga gayong nasasaktan ka na. Inis na sabat ni Seven. Nasasaktan? Sus, sanay na ako. Hindi ako yung tipo na babae na kapag nasasaktan magbumukmuk. Hindi ako yun. Mas gusto ko pa makapagbarilan kaysa umiyak sa sulok. Nagkabit-balikat pa ako at ngumisis sa kanila. Ang galing ko talaga magpanggap. Sobra ko atang na-master ang pagiging agent ko na magaling magbalat kayo lalo kapag nasa kaso. Pati sa personal kong buhay, nadala ko na ang pagpapanggap. Ang lakas mo talagang babae ka, kaya saludo ako sa iyo eh. Tugon ni Fifth. May kapatid ka pa ba tulad mo? Lakad mo naman ako para magandang lahi.
Tumatawang sabat ni Seven. Pasensya na, nag-iisa lang ang tulad ko sa mundo. Pagyayabang ko dahil totoo naman. Enough, the drama guys. Here, mag-inuman na tayo hanggat kaya natin. Naglapag sa six ng 2 bote ng tequila, lemon at pulutan. Naglapag din na ang kasama niyang katulong ng shot glass. Walang sabi-sabing agad kong kinuha ang 1 bote at binuksan iyon. Lahat sila'y napatingin sa akin at napamura ng tunggain ko ang laman noon. Napangiwi ako ng manasahan ng pait at pagsayad ng init sa lalamunan ko dulot ng alak pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-inom. Easy, bayaw, sabi nila pero umiling ako. Pabayaan niyo lang ako. Kaya ko sarili ko at itong kailangan ko ngayon. Sagot ko at muling uminom at hindi na nila ako pinakaalaman pa at nagsimula na rin silang saluhan ako. Sino may gitara sa inyo? Tanong ko nang mailapag ang bote sa mesa. Hindi ko pa nakakalahati yun pero malapit na agad ako mahilo. Marunong ka mag-gitara? Tanong ni Fifth. Tumango ako. Marunong ako mag-strip dance sa mag-gitara pa kaya? Speaking of strip dance, bakit ka nga pala pumasok na stripper sa bar na madalas namin puntahan? Tanong ni Second. Kailangan ko ng pera. Pagsasinungaling ko dahil as agent confidential ang kahit anong bagay na may kinalaman sa kasong hinahawakan ko. Hindi pwede ipagsabi kahit sa mga kapamilya o kaibigan. Mukhang hindi ka naman kapos sa pera. May pagdududang tugon nila. Hindi ko na alam kung sino nagsasalita dahil nakapikit lang ako at pilit inaalis sa isipan ko ang imahe ni na Intoy ko at ni Nicole na magkayakap. Diyosa lang talaga ako kaya hindi nagmumukhang hikahos. Dumilat ako at tumingin sa kanila isa-isa. So, sino may gitara? Peram ako? Pag-ulit ko. Tumayo sa 7 at naglakad, paakyat sa 2nd floor. Pagbalik niya, ay may dala na siyang gitara. Napangiti ako. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakatugtog dahil sa pagiging abala ko sa trabaho. Oh, iniabot niya sa akin iyon. Agad ko namang kinuha. Lumagok ako ng alak bago kinapa ang string ng gitara. Ginawa ko ng tubig ang alak pero hindi pa rin nabawasan ang sakit. Naniniki pa rin talaga ang dibdib ko. Bumuntong hininga ko bago magsimulang kumaskas at magtipan ng gitara. Bawat bigkas ko sa salita ay nawawasak ang puso ko. Marina kong pumikit bago muling sumabay sa tono ng gitara. Ang sakit. Sobra. Gusto ko nang sumuko pero hindi matutututo ang puso ko. Dumilat ako at sandaling tumigil para muling uminom ng alak. Ang mga mata nila ay alam ko na sa akin nakatutok pero wala akong pake kasi gusto kong ilabas ang sakit na meron sa loob ko. I want to end this stupidity but I don't know how. I just don't know. Bumalik ako sa pagkanta at pagpikit ng mga mata habang naglalaro sa isipan ko. Ang masasakit na bagay na natamo ko simula nang magpasya ako magpakita sa kanya ng pagmamahal. Yung mga pambabaliwala niya sa presensya ko. Yung kasungitan niya kapag nakikita ako. Yung pagtapon niya ng mga pagkaing niluto ko para sa kanya every breakfast and lunch. Yung mga jokes ko na para sa kanya ikabaliwan. Yung pagpapamukha niya sa akin na hindi niya ako mamahalin. Yung palagi niyang pagtatanggol kay Nicole. At ang tingin niya sa akin ay masama. Yung mga salita niya masasakit na para mga karayom na tumutusok sa puso ko. Too painful. Sobrang sakit. Tuloy ang nabasag ang boses ko pero hindi ako tumigil sa pagkanta. Mas lalo kong diningina ng kakapikit ng mga mata ko dahil sa masaganang mga luha na dumadaloy doon. Tanda, na sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ako iyakin pero sa pagkakataon ding ito, ay pagod na ako maging malakas. I'm broken inside at tila naririnig ko ang literal na pagkabasag ng puso ko. It's too painful. Damang-dama ko ang kanta. Ito talaga yung kantang palagi nagpapaalala sa akin na lahat. I can't stop even, it's too painful. Yun na yun. Yun ako. Ngayon, kahit ang sakit-sakit na, hindi ko magawang tumigil. Kaya ko pa. Hindi ko pa naibibigay ang lahat. Mabait ako na pangiti. Never learn. Kailan kaya ako matututong bumitaw? Hanggang kailan ako kakapit? Hindi ko rin alam. Pagkatapos kong kumanta, iniyakap ko ang gitara at doon ko inilabas ang hikbi ko. Malakas. Puno ng sakit at pagkabigo.
Malaman ang bawat ikbi ko, tanda na sobra na ako nasasaktan. Ramdam ko mga mata nilang nakatingin sa akin. Walang ni isa nagsasalita, hindi na nga nila ginlaw ang alak na nasa mesa. Ilang sandali ako nasa ganoong posisyon samantalang sila'y tila hinihintay lang ang huli kong galaw. Nilapag ko ang gitara sa gilid ko at muling kumuha ng bote ng alak at tumunga doon. Nahahalo na ang tekila sa luha ko at sa basa ko ng damit na tinapunan ng tubig ni Nicole pero hindi ko pinansin yun. Cheers! Sigaw ko, tumalakak ako na parang baliw habang patuloy sa pagdaloy ang mga luha ko. Maya-maya ay yumakap ako kay Angela na tahimik lang sa tabi ko. Nasalo ko na paiyak nang yakapin niya akong pabalik. Sobrang sakit na. Bulong ko. Halos hindi ko na makilala ang boses ko dahil bukod sa basag at ganal-ganal na iyon, ay halatang tinatamaan na ako ng alak. Wala siyang isanagot kundi tanging paghaplos lang sa buhok at likod ko. Ilang sandali kami nasa ganoong sitwasyon bago ako humiwalay at nakangiting bumaling sa mga kasama ko. Tara, inuman na tayo. Tapos na ang drama ni Inday Diyosa. Tugon ko at sinalinan sila ng alak sa mga shot glass na nasa harap nila. Tumango sila at doon kami nagsimula mag-inuman. Matagal bago ako tumigil sa pag-iyak. Tumigil na lang ng kusa mga luha ko nang malango ako sa alak. Umiikot ng paningin ko at blurred na ang nasa paligid. Gumagawang na rin ang mga gamit na nakikita ko. Nahihilo na ako pero panay pa rin ang kanta ko ng Too Painful ni Noah. Ako lang ang umubos na isang bote ng alak habang sila naman ay pinagsaluhan ng isa pa. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa paligid. Alam kong ako ang pinakalasing sa amin lahat pero ayos lang. At least, konti na lang ang kirot na nararamdaman ng puso ko. Lasing ka na. Sabi ng boses na hindi ko na makilala. Mamiti ako nang maramdaman kong hinawakan niya ako sa braso. Malakas na malakas ang tibok ng puso ko dahil sa paghahawak niyang iyon. Mas lalo ko napangiti na mapagsino ang lalaki na sa harap ko ngayon. Blurry man ang paningin ko pero hindi nagkakamali ang tibok ng puso ko. Hintay ko. Tawag ko sa kanya at kinapa ang gwapo niya mukha. Alam mo bang sobra-sobra mo kung sinaktan ngayon? Parang mo kong pinapatay ng paunti-unti dahil sa mga ginagawa mo sa akin. Hindi ko alam pero bigla na naman bumuhos sa mga luha ko. Akala ko ubos na sila pero hindi pa pala. Mabuti pa ang mga luha ko. Nagpapahinga kahit minsan pero yung puso ko, hindi talaga mapapagod-pagod sa pagtibok para sa lalaking ito. Hindi ko naman pagsisiksikan ang sarili ko. Kung hindi mo ko binigyan ng hint na ipagpatuloy ko ang nararamdaman kong pagmamahal sa'yo. Nung nasa panganib sina Angela at Sagan, naramdaman ko noon na nag-aalala ka sa akin. Palagi mo kong pinapagalitan kapag may sugat ako kaya akala ko, kahit pa paano may puwang ako dyan sa puso mo. Hinang-hinana ako sa emosyon na namamayani sa pagkatao ko. Lahat, ilalabas ko ngayon. Baka sakaling pagising ko bukas, sakit lang sa ulo dahil sang over ang maramdaman ko. Hindi na sakit sa puso ko. Ang mga sandaling yun ang pinanghawakan ko. Dahil akala ko may ibig sabihin yun sa'yo dahil sa akin mahalaga yun. Pero, bumalik ka na naman sa dati bigla. Pinagtatabuyan mo ako na parang may nakakadiri akong sakit. Yumakap ako sa kanya ng napakahigpit. Wala akong ideya kung bakit nasa tabi ko na siya ngayon pero lulubos-lubusin ko ng pagkakataon hanggat nahawakan ko pa siya. Nasasaktan ako, intoy ko. Pero kaya ko pa naman. Siguro masyado lang ako umasa na may kahulugan ng mga ipinakita mo noong mga panahong yun pero ang totoo ay wala naman. Namamalat na ang boses ko dahil sa pag-iyak at para akong batang nakakapit sa kanya at kailanman ay ayaw nang bumitaw. I love you so much. Mahal na mahal kita kahit parang hindi na makataruan ang sakit na binibigay mo sa akin. Doon ako tuluyang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya dahil hinihila na ako ng antok. Pagod na ang katawan at kalooban ko kaya kailangan ko munang ipahinga ito bago pa ako tuluyang mawala ng lakas para ipaglaban ang nasimulan ko. I'm sorry. Dinig ko sambit niya. Naramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa noo ko. Napangiti ako ng mapait bago tuluyang hilahin ang antok ko. Aasa na naman ako.
Good morning, Pilipinas! Nandito na si Inday Diyosa! Sigaw ko habang nakadipa nang makapasok sa restaurant ko. Isa ito sa 3 branch na meron ako. Ang Anchos Restaurant na may cafe din sa loob. Napatingin sa akin mga empleyado ko at nagtatakbong palapit sa akin. Ma'am Diyosa! Good morning, ma'am. Long time no see. Wow, ma'am. Mas lalo kayo naging Diyosa. Iba't ibang papuri ang isinalubong nila sa akin kaya napangisi ako. Sa totoo lang, na-miss ko rin sila. Patagal-tagal ko na rin hindi nadadalaw ang negosyo ko dahil sa trabaho ko at panunuyo kay Intoy ko. And speaking of Intoy ko, it's been a month already simula nang malasing ako dahil sa sakit na naramdaman ko para sa kanya. At sa loob ng 1 buwan na iyon ay hindi na muna ako nagpakita sa kanya o kahit sa ibang magkakapatid, maliban kay Seven na siyang palagi kong kasama sa pagbantay kay W. Yun ang ginawa kong libangan sa loob ng 1 buwan na lumipas. Napag-isip-isip ko na minsan kailangan ko muna ipahinga ang puso ko bago pa dumating ang punto na wala nang matira sa sarili ko. Tama na yung mga iyak at nailuha ko para sa kanya. Time out muna. Sobrang namimiss ko na siya pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang sarili ko. Tayo mga babae kapag nasasaktan hindi dapat tayo nagpapakalosyang at pangit. Swerte naman ng mga kalalakihan kung magiging miserable tayo dahil sa kanila. Na gosh, kahit anong pain na maramdaman dapat palagi pa rin bumabangon. Huwag papatalo at papaapi sa kalaban. Dapat palaging ganda para saan man kayo magkasalubong ay hindi ka haggard at masasabi mong, ito ang babaeng patay na patay sa'yo. Napakaganda, di ba? Kaso sinasayang mo lang. Nakangisi ako yumakap sa mga empleyado ko. Ito na muna ang pagkakaabalahan ko sa ngayon habang hinihintay ang paghupa ng sakit na dinadala ko at kapag okay na ako, then boom, gagasain ko na si Intoy ko at bubuntusin ng maikasal kami sa lalong madaling panahon. Kumusta naman kayo dito? Tanong ko. Naku ma'am, ayos na ayos pero masaya dahil nandito na kayo ulit. Sagot ni Camille, cashier ng resto. Alam niyo ma'am, marami mga papa ang pumupunta dito at hinahanap ang napakaganda naming chef at amo. Malanding sagot ni Josefa. Joseph kapag umaga. Isa siya sa mga waiter dito. Nag-flip ako ng hair. Hindi pa ba kayo sanay sa bagay na iyon? Naku, sa ganda kong to at sa naghumiyaw kong alindog, talagang hahanap-hanapin ako. Nagtawanan kami. Sanay na sila sa pagsasabi ko ng katotohanan kaya wala nang kumukontra sa akin. Siguradong dadagsain na naman tayo ng customer kapag nalaman nilang nandito kayo. Si Nadia, isang waitress. Lahat ng mga empleyado ko ay kilala ko. Mula sa janitor hanggang sa tagapunas ng lamesa papunta sa manager ko. Gusto ko kasing maramdaman nila na hindi na sila iba sa akin, na wala silang dapat na ikailang. Gusto kong hindi lang nila ako ituring na amo kundi kaibigan na rin. Kung ganoon naman pala, ay mag-start na tayo ng makarami. Pumalakpak ako. Ako ang in-charge ngayon sa kusina. Sabi ko pa, bakas naman ang saya sa mga mukha nila. Magtatagal po ba kayo dito, ma'am? Nakangiting tanong ni Raymond. Siya ang head chef dito kapag wala ako. Alam ko maayos ang pamamalakad dito dahil si Uncle mismo ang bumibisita kapag hindi ako nakakadalaw. And to think na si Uncle, yun ay alam kong perfect ang lahat. Mga 1 linggo lang. Alam niyo naman, narakat ako. Nagsimula na kami maglakad papunta sa kusina habang ang mga iba ko pantauhan ay nagsibalik na sa mga pwesto at trabaho nila. Ang yaman-yaman mo na, ma'am. Panay pa rin ang trabaho mo. Naku, kailangan ko bayad para sa pagtataguyod ko ng pamilya. Alam mo kasi, kapag nasagot na ako ng nililigawan ko, gagawin ko yung reyna ng buhay ko. Nakaupo lang siya at hindi magtatrabaho. Aba, ayoko napapagod yun kapag nagkataon. Plus, magkakaanak kami ng 2 dosena kaya kailangan malaki ang ipon. Sagot ko. Nanlaki ang mga mata niya kaya napahagalpak ako ng tawa. May nililigawan kayo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Mabilis akong tumango. Oo. You know naman na kahit isa akong Diyosa, sa kagandahan at kaseksihan, ay may mga bagay pa rin na dapat paghirapan para makuha. Napapakamot siya sa batok dahil mukhang hindi niya bet ang mga sinasabi ko. Pero ikaw ang babae. Tumuloy kami sa locker room at kinuha ko doon ang chef uniform ko. Namiss ko itong suotin kaya medyo kinilig pa ako nang mahawakan ko. Modern na tayo ngayon, Raymond. Hindi na nag-e-exist si Maria Clara. Ako naman ay reincarnation ni Gabriela silang. Dapat palaban at hindi umuurong. Wala nang kaso ngayon kung babae ka at ikaw mo nanliligaw.
Hindi na siya sumagot pa nang sanyasan ko siya na mauna na ako sa comfort room para makapagbihis. Napangiti ako nang sa wakas ay maisuot ko ang chef uniform ko at nakita ko ang sarili ko sa salamin. Wala na ang suot ko kaninang white dress na nabili ko lang sa Tiangge at high stiletto na simbolo na isa ako matapang. Ang itsura ko ay malayong-malayo sa get-up ko na nagsilbi kong maskara kapag humaharap sa mga tao. Lalo at tinanggal ko rin ang pierce kong makeup at red lipstick. Simpleng chef uniform lang talaga ang suot ko kapag nasa ganito kong pagkakataon. Napakaganda mo talaga, Inday Diyosa. Ikaw na. Puri ko sa sarili ko. Ito ang totoong ako kapag hindi ko suot ang maskara ko. Nanitigan ko ang reflection ko. Imahe ng babae na kangiti na parang walang problema ang nakikita ko. Imahe ng babae na tila buo at hindi bigo. Imahe ng babae na parang perpekto na ang buhay. Pero sa kabila ng babaeng nakangiti, ang totoo ay isang napakalungkot na Diyosa at may mabigat na problema. Ang totoo ay isang babaeng bigong-bigo at wasak na wasak. Ang babae na sa totoo lang ay hindi perpekto ang buhay. Buwisit ka, Pain. Natatawa kong sabi bago tuluyang lumabas sa restroom.